Sa nakaraang kwento natin ay sa puntong pagkaapak ni Yonwoo sa ika-27 na palapag ng tore ay kaagad naman siya nilapitan ni Karen at sinabihan siya nito na kung magbabayad siya ay tuturuan niya daw itong tumawid sa ilog sa pinakamadaling paraan. At sa pagpapatuloy ng kwento, bigla niya namang binuksan ang kanyang sistema sabay sabi niya na kung ano ba ang mangyayari sa kanya kung i-report niya ang patungkol sa pagtataksil niya sa bawat manlalaro sa mga awtoridad. Labis namang natakot si Karen dahil dun. Nagawa namang nakuha ni Yonwoo ang impormasyon na kanyang kinakailangan mula kay Karen. At sa isip-isip niya na ayon kay Karen na mayroong mataas na kalidad na mga materyales na nasa loob ng kagubatan ng isla para sa paggawa ng bangka kaya naman napagdesisyonan ni Yonwoo na gagamitin niya ang paraan na yon. May bigla namang tumawag kay Yonwoo at kinumpirma niya na kung siya nga ba ang tinatawag na hoarder. May tatak naman ito sa balute ng nagtanong naman lalaro kay Yonwoo at agad naman siyang nagpakilala na siya si Hector at ipinakilala niya naman ang kanyang kasama na si Ibrahimovic. Sinabi naman ni Yonwoo na ano ngayon. Hindi naman lubos akalain ng mga ito ang reaksyon ni Yonwoo at tinanong niya naman na kung hindi niya ba kilala sila. Tinanong naman siya ni Yonwoo kung mayroon bang rason kung bakit niya sila kailangan makilala. Kaagad namang nagpakilala si Hector na siya ang pinuno ng tinatawag na 92nd Fantasy Regiment at si Ibrahimovic ang vice leader. Pagkarinig ni Yonwoo ng Fantasy Regiment sa isip niya naman na pagkatapos mabuwag ang Asher Sword Clan at pagkawatak-watak ng Red Dragon ay bigla namang naganap ang pagbabago sa 8 mahuhusay na clan. Nandito naman ang pangalan ni All for One kasunod nito ang White Dragon, Black Dragon, Elohim, Demon Clan, Blood Nation, Sea of Eternity at The Wood Brotherhood. Ang White Dragon at ang Black Dragon na nahati mula sa Red Dragon ay pinunan ang bakanteng spot na iniwan ng Asher Sword Clan. Subalit dahil ang kompetisyon ay napakabangis ay mayroon namang maraming mga malalakas na nagbabanta sa kanilang posisyon. Isa na doon ang Fantasy Regiment. Itinatag ito ng Union of 108 na mayroong malaki at maliit na clan at pangkat. At halos winalis nito ang ibaba at gitnang palapag. Sa isip-isip ni Yonwoo na pagtitipon-tipon lamang ito ng pipitsugin. Tinanong naman ni Yonwoo si Hector na kung ano ba ang kanyang kailangan. Kinumpirma naman ni Ibrahimovic na sa tingin niya ay narinig niya naman na si Karen ay kinakailangan ng maraming materyales at pera upang gumawa ng bangka, tugon naman ni Yonwoo na tama ang kanyang sinabi. At dagdag niya pa na kahit gaano pa siya ka-monopolista ay ang pagkuha ng ganong karaming materyal sa loob ng maikling oras ay natitiyak niya na mahihirapan siya at tinanong niya naman si Yonwoo na paano kung magtulungan na lang sila. Tiningnan lamang sila ng malamig ni Yonwoo. At nag-uusap naman ang dalawang ito habang tinitingnan ni Yonwoo ang mga nagbubuhat ng mga kagamitan at nakita niya na parang nahihirapan ang mga ito at sa isip-isip niya na parang sapilitang pinagtatrabaho ng mahirap ang mga ito sa ilalim ng pagkukunwari na tinatawag na kooperasyon at sapilitan silang pinipigilan at pinagbabantaan. Napatanong naman si Yonwoo sa kanyang isipan na kung ginawa rin ba nila ang kanilang clan sa paraan na ito. Tugon naman ni Yonwoo sa kanilang alok na pagtutulungan o kahit ano ay hindi siya interesado sa kanilang inaalok sa kanya sabay lakad niya na siyang ikinagulat naman nilang dalawa. Bigla namang nagalit at sumigaw si Hector at minura niya si Yonwoo at sinabi niya na tanggapin niya na ang kanilang inaalok habang mahinahon pa siyang makipag-usap sa kanya at habang papalapit ang kamay ni Hector kay Yonwoo ay sa isip naman ni Hector na kung hindi gagana ang salita ay kinakailangan niyang gamitin ang puwersa. Bigla namang nanlaki ang kanyang mata dahil sinaksak na siya sa dibdib ni Yonwoo at hindi niya naman akalain yun dahil parang kisap mata lamang ito sa bilis. At bigla naman siyang bumagsak sa lupa habang napaupo naman sa lupa si Ibrahimovic dahil sa gulat niya at tinawag niya pa ang pangalan ni Hector. Tinanong niya naman kaagad si Ibrahimovic habang umiilaw ang kanyang mata na kung mayroon pa ba siyang sasabihin. Wala namang sinabi si Ibrahimovic at agara namang umalis si Yonwoo sa lugar at wala man lang nagawa ang vice leader na si Ibrahimovic. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay mayroong pinuntahan si Yonwoo at dito napasabi na lang siya na nahanap niya na ang kanyang hinahanap sabay hawak niya sa malaking puno. Napasabi na lang si Yonwoo habang pinagmamasdan ng puno na ang kahoy na ito ay hindi naagnas kahit pa sa ilog ng mga patay at ito ay ang tinatawag na ghost wood. Tumatawa naman ang maltong puno na ito at kaagad niya namang inatake si Yonwoo ngunit bigla naman itong iniwasan ni Yonwoo at kaagad niyang binalutan ng apoy ang kanyang punyal at pinutol niya ang sanga na umatake sa kanya at isa-isa niya na itong pinagpuputol pagtapos noon ay may nakamasid naman sa kanya na isang tao na nakatago sa likod ng puno. Kaagad naman itong nag-ulat sa kanilang vice leader na si Ibrahimovic.
At pinag-usapan nila ang patungkol sa The Hoarder at sinabi ng nakakita na parang nangongolekta ito ng mga materyales ngunit ang mga materyal na kinokolekta nito ay mga kakaiba. Sinabi niya naman kahit ano pa ito ay malamang isa itong hidden piece dahil ang Hoarder daw ay nangunguna mula sa ika-unang palapag ng tore at sinabi niya pa na kailangan nila matapos ang kanilang barko bago pa man matapos ang barko ng The Hoarder. Tinanong naman siya ng kanyang alip-oras na kung bakit. Tugon naman ni Ibrahimovic na isipin niya na lang na upang makapaglayag ng barko ay kinakailangan ng tauhan na helmsman, navigator at mga crew ngunit ang Hoarder ay nag-iisa lamang. Ipinaliwanag naman ni Ibrahimovic na kung ang barko ay mag-isa lamang ang tao dito ay kung papalibutan ito ng maraming barko sa malawak na karagatan ay sa tingin niya na kung ano ba ang mangyayari at nakuha naman agad yun ng kanyang alip-oras na kung ano ang ibig sabihin ni Ibrahimovic. At ipinakita niya naman ang kanyang tattoo at sinabi niya na kung mangyayari man yun ay tatatakan nila ng silyo ang The Hoarder. Ito ang paraan na kung saan ang Fantasy Regiment ay nagpapalapad ng kanilang puwersa at ito ay sapilitan silang ni-recruit sa clan sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila ng selyo ng kasunduan mula sa demonyo. Bigla niya namang inutusan ang kanyang mga alip-oras na kunin nila ang lahat ng materyales. Hinawakan niya naman sa balikat ang nag-ulat na alip-oras at sinabi nito na bibigyan niya si Karen ng karagdagang karma nang sa gayon ang kanilang barko ay mas maunang magawa kumpara sa The Hoarder sabay tapon niya sa kaawa-awang alip-oras niya. Sa kabilang eksena naman ay nagtatakang tanong naman ni Shannon kay Yeon-woo na kung ano bang klaseng bangka ang kanyang gagawin ngunit hindi niya alam kung ano ang kanyang sinusubukang gawin sa mga materyales na kanyang inihahanda. Napasabi naman si Han Ryong na kapareho niya siya ng nararamdaman dahil ang bangka na yari sa Ghostwood ay wala naman sa listahan ni Karen. Tugon naman ni Yeon-woo na hindi nila kailangan si Karen dahil ang kinakailangan lamang nila ay ang mahusay gumawa ng barko sa tamang oras. Bigla naman silang nagulat dahil hindi nila naramdaman na mayroon na palang nakapalibot sa kanila na may mga tatong nilalang at mahahabang buhok na may mga sandatang pana at itak at napatanong na lamang si Shannon na kung mga kanibal ba ang mga ito. Ang mga nilalang na ito ay mayroong katalinuhang taglay at nagbibigay malay na abilidad at kaya nilang bumuo ng isang kabihasnan. Subalit ang mga manlalaro ay itinuturing mga halimaw ang mga kanibal na tila ba ay para lamang itong mga ordinaryong halimaw lang dahil ang mga kanibal na mga halimaw ay masayang naghahunting at niluluto at kinakain nila ang mga manlalaro. Napatanong na lamang si Shannon na kung bakit ba maraming gustong mamatay na mga tao sa paligid ng kanilang master nito lang mga nakaraang araw at sinabi niya pa na mayroon namang maraming paraan upang mamatay. Bigla namang inatake ng mga kanibal si Yeon-woo at pinaulanan nila ito ng pag-atake. Ginamit naman kaagad ni Yeon-woo ang kanyang mahika upang mailihis ang mga pag-atake ng mga kanibal at bigla niya naman itong ibinalik sa mga umatake na mga cannibal kaya naman isa-isa silang tinamaan ng kanilang sariling pag-atake. Bigla naman silang tinanong ni Yeon-woo na kung nasaan ba ang kanilang nayon at nang marinig yun ng cannibal ay laking gulat naman nila at napatanong na lang ang isa na paano ang isang manlalaro na ito ay nakakapagsalita ng kanilang sariling lingwahe at habang tinatamaan naman ang isa na sarili niyang pag-atake ay napasabi na lang ito na walang paraan upang magsabi siya ng kung ano sa isang manlalaro. Makalipas lamang ang ilang minuto ay lumabas sa sistema ni Yeon-woo na napatay niya ang 72 na kanibal na mga halimaw. Ngunit dahil sa dami nila ay galit naman ang ibang mga cannibal ng mga halimaw at umiilaw pa ang kanilang mga mata dahil sa galit na kanilang nararamdaman kay Yeon-woo. Umabot na sa 111 ang kanyang napatay na mga cannibal na mga halimaw at makalipas lamang ang ilang sandali ay umabot na ito sa 238 ang kanyang napatay. At dito mayroong sinasakal si Yeon-woo at tinanong niya kung saan ang lokasyon ng kanilang nayon. Sinabihan naman siya ng pasiga ng kanyang sinasakal na cannibal na kung gusto niyang patayin siya ay patayin niya na lang siya dahil balang araw ay sasapitin niya rin ang sakuna. Tuloy-tuloy lamang pinagpapaslang ni Yeon-woo ang mga halimaw ng mga kanibal kaya naman tinanong siya ni Shannon na kung ano pa ba ang punto kung papatayin niya ang lahat ng mga ito dahil kung hindi siya mag-iingat ay hindi niya naman ipinagpatuloy ang kanyang sinasabi dahil hindi naman nakikinig si Yeon-woo sa kanya. Ang bawat kaluluwa ng mga halimaw ng mga kanibal ay umaakyat sa itaas at dahil sa dami ng kaluluwa mula sa pinaslang ni Yeon-woo ay namuo ang parang bilog at maya-maya pa ay bigla na lamang lumabas ang isang nilalang na ito. Ang High Priest ay nalaman ang pangyayaring ito at ito ay galit na galit at inutusan niya ang mga mababang pari at nagsimula ang mga itong mag-alay ng dasal para sa pagkabuhay ng kanilang mga kaluluwa. Lumabas naman sa kanyang sistema na ang kahirapan ng pagsubok ay mas tumaas. Lumabas na ang tinatawag na cannibal mains.
Lumabas rin sa kani-kanay-lang sistema sa bawat manlalaro na nasa ika-27 na palapag ng tore na siyang ikinagulat naman nila at napapatanong na lang na kung sino ba ang lapastangan na gumawa nito. Samantala ang ating bida naman ay napapangiti na lamang sa kanyang ginawa. At dito mayroong pumuntang 4 na manlalaro kung saan nilabanan ni Yeonwoo ang mga halimaw ng mga kanibal. At ipinaliwanag naman ng isa na ang kagubatan na ito ay rehiyon na kung saan palaging binibisita ng mga carnival na mga halimaw kaya naman iminungkahin niya na mag-ingat sila. Habang sila ay naglalakad ay bigla naman silang nagulat sa kanilang nakita. At nakita nila ang mga bangkay ng mga pangkat na nauna bago pa man sila. Sinabi ng lalaki sa babae na si Heidi na malamang ay pinatay ang mga ito ng mga kanibal na mga halimaw kaya naman iminungkahi niya kay Heidi na tignan niya ito. Nanlaki naman ang mga mata ni Heidi at ayon sa kanyang isipan na parang may mali dito dahil ang mga kanibal na mga halimaw ay itinuturing ang mga manlalaro na kanilang biktima kaya naman karaniwan nilang binibihag ang mga manlalaro na walang pinsala subalit parang pinaglaruan ang mga ito. Lumabas sa kani-kanilang mga sistema na maraming mga kanibal na mga halimaw ang pinatay sa kung saan mang lugar sa isla. Ang High Priest ay nilamon ng kalungkutan nang malaman niya ang katotohanan na ito. Sinunod naman ang utos ng High Priest ng mga lower-ranking priest at nag-umpisa silang magdasal para sa mga namatay. Mas tumaas naman ang kahirapan ng pagsubok. Madalas na ang nagpapakita ang tinatawag na cannibal stalkers. At lumabas na rin ang mga kasuklam-suklam na cannibal. Bigla naman silang nagulat dahil napakaraming mga cannibal ang nasa kanilang itaas. At alam naman yun ni Heidi at ang tawag sa mga nilalang na ito ay ang mga cannibal stalker. Ang mga cannibalistic na mga halimaw ay mayroong bihirang racial skill na tinatawag na bloodline. Ang may mga taglay na mga cannibal ng bloodline skill ay maaari nilang may bahagi ang kanilang kapangyarihan sa kanilang mga kalahi. At kapag naman namatay ang isang kalahi nila ay ang kanilang kapangyarihan ay pwedeng mailipat sa mga natitirang mga miyembro nila at otomatiko itong pinapalakas ang mga nakaligtas. Sa huli ay kapag mas maraming cannibal na mga halimaw ang kanilang mapatay ay mas liliit ang kanilang bilang subalit ang mga cannibal stalkers ay magpapakita at ito ay mas malakas. Labis naman ang kanilang takot at bigla silang inutusan ni Heidi na magtago sila at yumuko ng mas mababa sa abot ng kanilang makakaya. May isang nilalang naman ang dumating at napakalaki ng paa nito at nang makita yun ni Heidi ay hindi naman siya makapaniwala at pinagmasdan niya ito at ang itsura nito ay para bang unggoy na sinaunang tao at may nakakapit pa na mga cannibal ng mga halimaw dito. Labis naman ang takot ni Heidi pagkakita niya ng dambuhalang halimaw at nararamdaman niya rin na napakalakas nito at naisip niya na ang kanilang pangkat ay hindi ito kakayanin. Nakahinga naman ng malalim si Heidi at napasabi na lang siya sa kanyang isipan na nagpapasalamat siya dahil hindi sila napansin ng mga ito. Makalipas lamang ang ilang sandali ay inisa-isa na ng mga cannibal stalker na paslangin ang mga manlalaro at nandito rin ang dambuhalang halimaw at binibitin niya ang isang tao na tila ba ay napakaliit nito dahil sa laki ng dambuhalang halimaw. Kaagad niya namang kinain ang tao na kanyang binibitin at umagos lamang ang dugo nito sa lupa habang may isang taong nakatago sa bato na nanginginig. Ang taong nakatago sa likod ng bato na nanginginig ay si Ibrahimovic at galit naman ito at napapamura na lang ito sa kanyang isipan at napapatanong na kung ano ba ang nangyayari dito. Naalala niya naman ang hoarder at napagtanto niya na ang nangyayari dito ngayon ay gawa ng The Hoarder. Tiningnan niya naman ang nagaganap at naisip niya na kailangan nilang makatakas dito bago pa man sila mapansin ng mga ito dahil mayroon siyang bangka na itinago mula sa kanyang mga kasamahan kaya naman napagdesisyonan niya na gagamitin niya ito upang makatakas siya sa lugar na ito. Agaran niya naman inactivate ang kanyang kasanayan na tinatawag na shift wind at binilisan niya ang kanyang pagtakbo gamit ang kanyang kasanayan at malapit na siya sa kanyang bangka na itinago mula sa kanyang kasamahan. At masayang-masaya naman siya na may halong takot dahil malapit na siya sa kanyang bangka at nabasabi na lang siya na naroon ang kanyang bangka at ngayon ay ligtas na siya subalit may malaking paa naman ang aapak sa kanyang itinagong bangka at nang walang ano-ani bigla na lamang ito winasak ng dambuhalang halimaw at nang makita yun ni Ibrahimovic ay napaluhod na lamang ito at nakangiting sinabi naman ng dambuhalang halimaw na nakita rin siya at tinawag niya itong maliit na bubuid. At nag-aakma itong kukunin siya at takot naman si Ibrahimovic. Makalipas lamang ang ilang saglit ay dumilat at napapatanong na lang si Ibrahimovic na kung nasaan na ba siya. At bigla niya namang naalala ang ginawa sa kanya ng dambuhalang halimaw na ginagawa siyang parang laruan at inihampas-hampas siya sa lupa.
At dito duguan na siya at hindi siya makagalaw at napatanong sa kanyang isipan na kung ganito na lamang ba siya mamamatay. At dito nakita niya ang isang tao na inaatake ang dambuhalang halimaw at napapatanong naman siya na kung ano ba ito. Nakita niya na takot ang dambuhalang halimaw sa taong ito at napapasigaw na lang ang dambuhalang halimaw na umalis na siya at tinatawag niyang halimaw ang umaatake sa kanya. Hindi naman malinaw sa kanyang paningin kung ano ba ang ikinakatakot ng dambuhalang halimaw. Parang pipaikit naman si Ibrahimovic at sinasabi niya sa kanyang isipan na gusto niyang makita kung ano ang ikinakatakot ng dambuhalang halimaw at unti-unti na siyang napapapikit dahil nasa limitasyon na siya. Lumabas naman sa sistema na ang cannibalistic monster ay napatay na at ang kahirapan ng pagsubok ay tataas na naman at damadami naman ang nagpapakita ng mga cannibal na mga halimaw. At dito galit na galit ang mga dambuhalang halimaw na sinisigaw na papatayin niya ang taong ito habang ang ating bida naman ay nakatayo lamang na naghihintay sa mga ito. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nakahandusay na ang mga dambuhalang halimaw at tumatagas pa ang dugo ng isa at napapasabi na lang si Yonwoo na napaka-boring naman ito. Natuklasan naman si Yonwoo ng high priest na nananalasa sa nayon at nagsimula na naman siya ng panibagong dasal at isinakripisyo niya ang mababang ranggo na pari bilang alay. Tumaas naman ang probabilidad na magpapakita ang Cannibal King at ang kasalukuyang probabilidad nito ay nasa 81% na. Tinanggap naman ang dasal at ang high priest ay nagsisimula ng magpalit anyo. At ang Cannibal King ay lumabas na. Sa isip naman ni Yonwoo na sana ang Cannibal King ay hindi sinlakas ng huli niyang nakalaban. Tiningnan niya naman ang isla at naisip niya na sinasabi na ang isla daw na ito ay ang kanilang kuta. Hindi naman siya nagsayang ng oras pa at kaagad siyang lumipad gamit ang kanyang pakpak patungo sa isla at agad naman siyang nakarating sa isla at sinuri niya ang lugar at pinuntahan niya naman agad ang Cannibal King at napasabi na lang ang Cannibal King na siya nga ang taong pumaslang sa kanyang mga anak. Tinignan niya naman si Yonwoo at nakita niya na binabalutan nito ng itim na apoy ang kanyang espada at napasabi na lang siya na ginagamit ito ang tinatawag na cataclysmic flames at sinabi niya pa na nakakatawa lang ito dahil gagamitin niya ang apoy ng impyerno laban sa King of the Dead. Agara naman siyang naghanda ng isang pag-atake at ipinaliwanag niya naman na hindi siya maaapektuhan nito dahil pinagpala daw siya ng ilog ng mga patay na tinatawag na cataclysmic water kaya naman ang apoy daw ni Yonwoo ay mamamatay lamang sa kanyang tubig at maging siya ay mamamatay. Naalala niya na naman ang sinabi ng kanyang kapatid na mahirap daw itong talunin kahit nakasama niya pa ang kanyang mga kasamahan. Bigla niya namang sinabi sa Cannibal King na masyado siyang maraming sinasabi at bigla naman siyang napunta sa likuran ng Cannibal King na siyang ikinagulat naman ng Cannibal King dahil sa bilis nitong gumalaw at bigla naman siyang inatake ni Yonwoo at napabuga naman ito ng dugo at agara naman itong bumagsak at tila ba ay hindi ito isang hari dahil napabagsak lamang siya sa isang pag-atake ni Yonwoo at hindi naman makapaniwala ang kanyang mga alip-oras sa kanilang nasasaksihan. Inapakan naman ni Yonwoo ang katawan ng Cannibal King at sa isip niya nakapareho rin ito ng dati niyang nakalaban ngunit isa itong hidden boss na nakikita ang lahat ng stage subalit hindi niya naman inaasahan na ito lamang kaina ang Cannibal King na ito. Naisip niya naman na hindi ito ang lugar na interesado siya ngunit sa kabilang lugar sabay tingin niya sa mga cannibal na mga halimaw at labis naman ang takot ng mga ito. Ang mga cannibal na mga halimaw ay mga mandirigma, manggagawa at pati na rin ang taga-bangka. Ang lahat sa kanila ay mayroong sekretong teknik na tanging ipinapasa lamang sa mga matatanda at ito ay ang art ng paggawa ng bangka na magawang tawirin ang ilog ng mga patay. Ang bangka na kanilang ginagawa ay may gamit upang mahanap ang sekretong ruta at ito ay kapakipakinabang at ang kanyang kapatid daw ay ginamit ang ginawang bangka ng mga ito upang makita siya. Ang tinutukoy niya ay ang ikalawang guro ng kanyang kapatid na si Lana at napagdesisyonan niya naman na gusto niya ring makita ito. Bigla niya naman tinawag ang lahat at sinabi niya na kahit napatay na ang kanilang hari ay tinanong niya naman ito na kung gusto ba nilang sagipin ang kanilang mga inaapo. Tinignan niya naman ang mga ito habang nanginginig at sinabi niya na kung gusto pa nilang mabuhay ay magpasakop sila sa kanya. Bigla namang napasa kamay ni Yonwoo ang isang bagay. At ang tawag dito ay Mark of the Cannibal King. Isa itong banal na item. Ang grado nito ay A at limited lamang ito sa ika-27 na palapag na tore. Mayroon naman itong restriction, at ito ay ang talunin ng Cannibal King, at magdulot ng takot sa cannibal na tribo at kailangan 30 ito o mas mataas pa. Iminungkahi naman ng sistema na baksin niya ang mga kanibal na tribo na mandirigma. Mayroon namang token na iniwan ng priest na naging isang king of the cannibal tribe.
Dahil nakapaloob dito ang racial skill na tinatawag na bloodline, ay kung gagamitin niya man ito ay magagawa niyang mautusan ang mga kanibal na nakakonekta dito. Sa isip naman Yonwoo na isa itong hidden piece na tinatawag na Cannibal King's Token at sinabi ng kanyang kapatid sa kanya na ginamit niya ito upang utusan ang mga kanibal na tribo upang gumawa ng bangka. Bigla niya namang pinakawalan ang kapangyarihan ng Cannibal King's Token at komunikta naman ito sa bawat isa ng mga cannibal at napapahawak na lang sila sa kanilang ulo dahil sa sakit at napapasabi na lang ang nagsisilbi nilang pinuno na hindi maaari na maging alipin niya sila. Ipinalabas naman ni Yonwoo ang kanyang sandata at sinabi niya na kung hindi sila susunod sa kanya ay papatayin niya na lang ang mga nasa likuran nila. Ang mga nasa likuran ng mga matatanda ay ang mga batang cannibal at natakot naman ang mga ito pagkarinig nila ng sinabi ni Yonwoo. Sumigaw naman ang pinuno nila na kung sasuko sila subalit hindi na siya pinatapos magsalita ni Yonwoo at sinabi niya na hindi siya tatanggap ng kahit anong kondisyon at hindi siya magnenegosasyon sa kanila at inutusan niya naman ito na dapat silang lahat ay kunin nila ang token o kung hindi ay lahat sila ay mamamatay dito. Tiningnan naman ng kanilang pinuno ang mga batang kanibal na parang naaawa siya sa mga ito. Bigla niya namang sinabi kay Yonwoo na naiintindihan niya. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.